Pag natalo ko, gagawa ako ng paraan para etong week na to, kailangan manalo ko. Kasi yun ang goal ko eh. Kada linggo, kailangan manalo. Sir Francis, ikaw po pala, anong diskarte mo dito sa halop mo kapag derby na? Sa akin, ang diskarte ko kasi kapag derby, binibigyan ko ng pares yung babae. Kumbaga training pa lang, tinitignan ko siya kung saan siya magaling, kung saan siya namomotivate. Ngayon, kapag namotivate siya sa training pa lang, tinitesting ko na kasi. Kapag namotivate siya sa may itlog o sa widow, ganun ang ginagawa kong, ganun ang gagawin kong preparation pagdating ng derby. Katulad ni Prey, ang preparation ko lang sa kanya is widow. Hindi ko siya pinag-itlog kasi baka mamaya na-testing ko na yon yung ibang ibon pinaitlog na disgrasya. Kumbaga may kanya-kanya namang senaryo tayong pansier. Kumbaga mahina, ganun. Nagbabago yung lipad nila. Kaya ang winido, ang ginagawa ko lang preparation is widow. Sa training pa lang, pinag-aaralan ko na. Para kapag dating ng derby, halimbawa, ang isasali ko is 4, alam ko na kung anong ugali nila. Oh, okay. Kumbaga sa training pa lang, inaalam ko na. Tapos bilang newbie, kumbaga nagre-research din ako. Nanonood din ako ng mga veteranong pansier kung ano yung mga diskarte nila. Ngayon, ang ginagawa ko, kung ano yung naangkop sa loob ko, yun ang gagawin ko. Pero yung kung hindi na talaga angkop sa loob ko, hindi ko na pinipilit. Ganun lang. Bilang newbie, yun lang yung preparation ko. Pinag-aaralan ko lang yung, yung ugali ng mga ibon. Kumbaga, natutunan ko rin yon kay Clint Vicente rin. Kumbaga, kumukuha rin ako ng idea sa kanya pagdating ng derby, yung mga diskarte, pati sa pooling, sa kanya din. Ngayon, siyempre, lahat naman tayong pansier gusto manalo. Nag-upgrade ako para matalo siya. Siya yung motivation ko. Kailangan matalo ko to, itong magagaling na pansier na to. Kumbaga, huwag ka nang titingin sa iba eh. Para hindi masira yung focus mo sa pag-iibon. Kumbaga, kapag talo-talo. Kaya, in-apply ko yon pagdating na ng karera, pagdating na ng derby, ina-apply ko na sa ibon. Kaya, nagkakaroon ng magandang resulta naman. Kaya nga sabi nila, kung ano yung magandang resulta sa loob mo, ituloy mo na. Kumbaga, huwag ka lang malikot sa pag-iibon. Totoo yung sinasabi nila, kapag masyado kang malikot, mas lalo ang gugulong. Yeah. Yun lang. Advice ko pagdating sa preparation ko pagdating ng derby. Yun, maraming salamat sir. Pero ikaw po pala sir, anong taon ka nag-start magkalapati? Usually naman, yung mga may hilig magkalapati, bata pa lang, di ba? Ano pa lang, elementary pa lang, nagkakalapati na ako. Kaya lang yun nabalik dahil nitong pandemic. Kasi nung pandemic talaga, walang magawa. Kumbaga ang nangyari nun, street fight. Ngayon yung ibon na yon, yung ibon na ginamit namin pang street fight, nanghiram ako kay Clint Vicente. Kaso hindi siya pwede pang street fight eh. Sabi ko hindi to pwede. Hindi to pwede panlaban ng street fight. Kasi sa street fight, pag hinagis mo, minuto lang nandiyan na. Ngayon, dun ako uli nag-start na magkalapate nung pandemic. Kaya, ayun na, sabi ko, dream ko rin magkaroon ng loft na ganito. Lahat naman tayo, dream natin yun. Simple lang, pero yung mga tira-tira na mga pang ni-renovation, dito ko na nilagay. Bali, nung 2020, yan na, nag-start na ako. Nung start ng pagkakalapati ko, nung bumalik ako, gulong ako 1 taon. Kasi nangangapa ulit ako eh. Tsaka yung bloodline na ginamit ko, hindi pa talaga masyadong Kumbaga, nag-practice ako noon. Oh, okay. Pinag-practicean ko lang yun. Ngayon, yung mga ibon na ginamit ko is wala pa talaga. Sa bagay, sa panahon ngayon, yung mga ibon na ginagamit natin is may mga linyada na talaga. Oh. Kaso nga lang, hindi nag-perform na maganda. Ngayon, syempre, nagre-research din ako noon. Sabi ko, kung ano yung gusto mong laruin, dapat ganun din yung ibon mong gagamitin. Ngayon, nag-ano tayo ng mga ibon na nagkakwat tayo ng ibon na mga speed. Yun. Kasi may iligaw sa pooling. Kaya ang ginamit ko, pamuling, yung mga speed.
Ngayon, pagdating naman ng derby, maukunat. Yung mga maraming bloodline na tayo, ikaw na lang mamimili kung anong gusto mo eh. Di ba? Ngayon, kung ano yung titira sa look mo, yun na, doon na yun talaga. Yun na yung gagamitin. Kaya yun lang yung istorya ko nung nagsimula, nung pandemic. Tapos, unang taon gulong. Sumunod na nun, yun na, nagkaroon na ako ng achievement. Hanggang ngayon, puro achievement. Sa pooling yan, ngayon. Pag natalo ako, gagawa ako ng paraan para etong week na to, kailangan manalo ako. Kasi yun ang goal ko eh. Kada linggo, kailangan manalo. Yun. Hindi tayo gugulong. Kasi katulad niyan, nakaraan, nakadalawang sakong patukaan na ako sa BFRC. Siyempre, nagbi-breed ako. Kailangan may pantustos tayong patuka sa mga breeder natin. Shoutout talaga sa BFRC. Okay dyan, the best. Yun. Ngayon, yun yung provide ko ngayon. Mina-mindset ko na kailangan laging manalo. Kahit gumulong ka, isipin mo laging manalo. Bilang isang fancier, newbie katulad ko. Kumbaga, ang goal ko, manalo. Ganun lang. Pag talo, tanggapin lang. Yun. Yun lang. Yun, maraming salamat, sir. Yan, sir, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Ang pagkakalapati, talagang masaya. Yun nga lang, siyempre lahat naman may kaakibat yan na financial. Kailangan pa rin ng financial. Kaya nga doon na pumapasok yung kailangan mag-pooling ka para ang goal mo manalo, para may pantustos. Kapag wala kasing pantustos, mahirap din eh. Kaya sabi ko nga, magtrabaho kayo para may pagkain yung mga kasama nyo. Hindi yung lipad lang kayo ng lipad, hindi kayo magtrabaho kayo na para sa kakainin nyo. Yun lang sinasabi ko sa mga alaga ko. Yeah. Yun din, nagtatamasa rin kahit papaano. Ngayong South, pine-prepare ko magtamasa uli sa BSRPC naman. Kasi itong derby ng BBC, live sana ako rin eh. Ang nilipad ko 2 ibon. Yun nga, yung kanina pinakita ko, yung nag-champion ng sprint, second overall. Dinerby ko rin yun. Kaso nagkamali ako ng proseso, kaya hininto ko na. Kaya gagawin ko siyang pangharang-harang sa pooling. Tapos ito naman ngayon, yung kasabayan naman niya, si Hika, niload ko kagabi sa Galman sa BBC. Ang habol ko na lang doon, mag-lap winner kasi nagbutas siya ng apari. Oo nga, sayang. Oo, sayang nga eh. Lahat naman inaasam yung makapag-superset. Ang goal ko lang naman talaga ngayon sa BBC is makapag-superset. Kasi ang compete ng mga kalapati is napakadami. Masarap kahit mag-superset lang sa sobrang dami ng nagko-compete. Masaya na ako doon. Hindi ko na inaasam yung mag-overall. Lang superset. Kaso hindi pinalad. Nagbutas ng isa sa apari. Ito ngayong Santa Ana. Bukas, abangan. Sana pala rin. Shoutout sa lahat ng mga naglalaro dyan sa BBC. Paikabog. Sana pala rin bukas magpaklak yung lahat ng live. Good luck sa atin mga kalapatids. Ako nga pala si Francisco Adlawan aka Paseco Loop ng SJDM. I love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kalapatids. At siyempre maraming salamat kay Boss Francis sa pagunlak na makapag-love visit din sa kanya. Ayan sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout nga pala sa mga kalapatids natin dito sa SJDM, kay Donel Bilonyo, kay Jimmy C, si Kagawad Jimmy C ng SJDM ng Springtown. At saka kay Ronnie, Corioso Aster, sa mga kalapatids ng Bagong Silang. Shoutout sa inyo, sa lahat ng kalapatids. Shoutout natin. Shoutout kay Ayan Tolentino, sa kay Lustre. Titoy. Lustre, pagaling ka. Titoy Kulits, good luck, pagaling ka. Sino pa? Bukas, good luck bukas, sana makapagpaklak. Kahit butas na tayo. Okay na sir. Sige. Baka may nalimutan ba? Wala na. Shoutout kay Juan Arturo Vlogger. Ayan. Shoutout sa'yo. Yan, shoutout sa inyo lahat. At syempre shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. At abangan nyo pa yung mga susunod kong palop visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.